Para daw matuto kumamupo, kailangan mo nito. Mga kapanda, luto tayo ng ginisang upo na may sotanghon. At tamang-tama din dahil budget-friendly to, mabilis, masarap, at mura. So gumamit ako dito ng isang malaking upo. Binalatan ko muna siya, sa akin niwa ko siya ng pahaba. Guys, yung mga buto ng upo, sinasama yun hindi yung tinatapon. At may nakita nga pala akong leftover na liempo at leftover na hipon na 5 piraso. So isasama na rin natin as panahog. At kung meron din kayong mga prito items tulad ng mga fried chicken, pwede nyo rin isama yun na panahog. So ibabad muna natin yung sotanghon. Nasa 1/4 yung sotanghon na gagamitin natin. Ibinabad ko sa warm water para hindi na siya mag-absorb na maraming tubig later. At the same time, ma-reconstitute na din. So maggisa tayo sa mantika ng ating bawang. Tapos sibuyas. 5 bawang ang nilagay ko dyan at isang medium na sibuyas. Yung panahog nga pala na gagamitin natin is 1/4 na ground chicken. O ground chicken ang gamit natin dyan. Tapos add lang tayo ng konting oil. Saka natin isang kutsara sa ating isang sandok ng patis. Yung ating manok. Then lagyan din natin ng ground peppers. Saka natin patuloy na isote yung ating chicken. Pag nakita nyo na nag-change ng kulay yung inyong chicken, it means na naluluto na yung chicken natin. Saka natin i-add yung upo. So hinay lang sa pag-add ng water kasi watery yung upo. Mamaya makikita nyo nakakatas yung tubig dyan. Saka lang tayo mag-add ng water pag nakita nyo kailangan natin mag-add. Nag-add ako ng 1 tablespoon ng chicken powder. Kung wala naman kayong chicken powder, pwede rin chicken cube. Then haluin lang natin siya. Tapos makikita nyo na kumakatas yung tubig dyan sa ating upo. Saka natin i-add yung ating sotanghon. Mga kapanda, kung gusto nyo maglagay ng miswa instead of sotanghon, pwede din. I-mix lang natin na mabuti para mahalo ng mabuti yung sotanghon dun sa ating upo. Ngayon naman, kung nakukulangan kayo dun sa sabaw, pwede kayo mag-add ng mga 1 cup ng tubig. Nag-add din pala ako ng pamintang durog kasi iba yung spice ng paminta dyan sa ating dish na yan. Saka natin i-add yung mga tira-tira natin na panahog. At kung wala naman kayong tira na panahog, okay lang din yung ating ground chicken. Simmer lang natin ng konti yung ating upo and the sotanghon. Saka natin i-finish ng isang magic sarap. Kung ayaw nyo maglagay, okay lang din. Pwede nyong timplahan ng patis or salt. It depends sa bet nyo. Like I said, gusto ko yung para may kick ng anghang doon sa dish na to. Kaya nag-a-add ako ng black pepper. At luto na yung ating ginisang upo with sotanghon. Ganun lang kadali magluto ng ginisang upo na may sotanghon. Yung sotanghon kasi very good addition sa ating upo kasi very feeding siya, nakakabusog kaagad. So nagtap pa ako ng ground black pepper. Kung ayaw nyo naman maraming paminta, okay lang din. So voila, my version of ginisang upo na may sotanghon. Ang sarap. May sotanghon pa. Mainit. Mga nagbabudget dyan at gusto ng healthy at masarap na ulam, tara na, luto na tayo nito.